choice, lagi kong level up. Making noise, tapos laging level up. Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-Support Podcast! Pew, pew, pew! Asan yung straw ko? May straw pa ba dyan? Nandyan, pre. Wala ba dyan? Wala. Alo! Pucha, hindi ako nalagyan ng straw. Pick up coffee, hindi niyo ako nilagyan ng straw. Oy, shoutout, pick up coffee. Araw-araw na namin kape to. Grabe kayo. Di May ba? promotion na, wala pa akong straw. God damn it. Talaga ba? Walang straw? Oo nga, no? Oo, wala nga. So, isa daw, General ng Soy Army. No? Ingatan niyo yung pera niyo, ha? Huwag kayong gastos ng gastos. Yes. Kasi magpapasko pa naman. Oh, pare, speaking of Pasko, bro, sobrang traffic. King ina shit. Ano nangyari? Grabe, bro. Ano nangyari? Sobrang traffic, pre. Lagi na lang dyan bago mag-SLEX sa may Bikutan. Basta papuntang Sukat, bro. Talagang build up. Tapos nakita ko, papasok na ako ng Sukat exit. Hanggang dulo pa. Hanggang dulo pa yung traffic. Sabi ko, grabe na talaga. Well, anyway, Josh on point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class, pare, available yung mga perfumes natin sa TikTok shop. 8 asset sa lahat din ng social media. Gusto kong bigyan ng shoutout yung mga followers na nakakaintindi sa mga sinasabi ko. sila sure na ako na naiintindihan nyo eh. Pero yung sa akin, parang hindi pa eh. Pero nakikita ko sila sa comment section eh. Ano to? Kayo ang bida dito sa ginagawa namin na to. Yeah. Paskong Pasko. Diba? Paskong Pasko, pre. Ang gago din, no? Tangina, tawang-tawa ako sa video na yun, pero na para bang nagmamakaawa siya pagbigyan na siya. No? Tawa. Sige na, te. Gago 3 minutes yung video na yun, pre. Puro sorry siya. Pero ayaw siyang patawarin, di ba? Tangina, pag umabot ka sa ganung punto ng pagka-pervert, no? Wala ka ng Sira na yung ulo nun, bro, pag mga ganun. wala ka ng pag-asa nun. Yun ang putang inang supot talaga. Di ba? Hindi na yun, pre. I mean, yung support parang may isip ka pa eh. Alam mong mali yung ginagawa mo. Pero yun, hindi nila alam, pre, na mali yung ginagawa nila, pre. Tingin ko may diferensya yun. Yung pinag-uusapan namin yung viral dati na mama na nakaganon sa bus na may bag tapos naglabas ng edits, di ba? Pinagmumura siya ng babae. Tingin ko nga doon baka sobrang mahina na yung intellect ko. Natatawa pa nga kami kanina kasi pinag-usapan namin dahil nga the way niyang, nung nahuli na siya ng babae, the way niya sabihin, sige na, te. Sige na, sige na. Nagmamakaawa siya, makaisa man lang ang Gago, umiyak yun, pre. Oo. Yung bandang dulo ng video, umiyak yun yung lalaki. Ano to, magpapasko naman to. Yung mga ganun. Umiyak siya, tol. Umiyak siya. Tangina, ano naman kung magpapasko, pre? Bastos ka, ayop ka. Diba? Tapos, public pa. Tangina, nasa bus kayo nun, diba? Di ba? Papakita mo yung... Meron na rin isang ano nun, di ba? Yung bastos ka! Yung road rage. Oo. Yung ano, kala ko kay Badang eh. Ganon din kay Badang, di ba? Yung tono. Tanginang bastos ka! Kago ka! Kinakakaibigan kita! Before, I'm not bringing you to the police. Now, I'm bringing you to the police. Gago ka! Ako natatawa ko dun yung ang fluent. Ipopost ko to sa social media. Di ba? Siraan kita! Ginawa kita, kinakakaibigan kita. Na ano siya. Inano ako ng bata, sabi niya, Tito, inano ko ni Badang. Pero no, na-approve ni Badang na acquitted siya eh. So, parang na-prove niya na na wala siyang ginawa. I don't know kung ano nangyari, pero may pinagyayabang siyang papel pare na yun yan. Innocent siya. Oo. I see, okay. Kaya nga lang, Wala eh. grabe din yung video na yun, sobrang viral. Yun Viral ang laging yun. pinanlalaban sa kanya ngayon. Yung nga. Di dapat nakaano siya doon kasi napahiya siya eh. So, Buwelta? kung ganun ang ginawa niya, Dapat, no? kasi Counter. grabe yung pagkakaano sa kanya eh. Dapat. Pinost na sa di ba? Pero alam mo naman yung tao, pre. Pag mang-asar ang tao, talagang kung wala silang makita mali sa'yo, yung pass lang nila lagi mong gagamitin. Oo. Ganun Siguro eh. kung tinuloy naman yun, magiging lang, civil case lang. Kumbaga, hindi sobrang baka danyos lang. Grabe, Yun. no? Ang magkaaway ngayon sila eh. Sila ni Doc. Kasi Sila ngayon.
Bakit ba? Ano pinag-umpisahan? No? Di ko rin nasubaybayan. Basta bigla na nag-aaway yung dalawa eh. Parang ganun. Di ko alam yung reason. Type nyo sa comment. Hindi, parang nakita ko, kasi kasama ni Doc si Akata tsaka si Lanceta ba? Okay. Pares kaaway ni Badang. Oo. Okay. Tapos, nag-post ba sila na magkakasama sila? Tapos, nag-comment ng hindi maganda si Badang. Hindi ko maalala ko anong exactly. Siya yun. pala nag-instigate. Nagsimula. Oo. Okay. Kaya, ang sabi nga ni Doc, nung sinasabi sa akin ni Akata tsaka ni Lanceta na, ano bang term? Na ulul ka, hindi nga ako naniniwala eh. Pero nung nakita ko nag-comment, ulul ka pala talaga eh. Tangina, maanghang talaga to si Doc eh. Kaya, totoo yung mga tao. Ano siya, trending siya lagi. Pre, lahat ng videos na nakikita ko, parang, hindi man 6 digits. Parang mga 5 digits lagi yung likes eh. Oo nga eh. Sabi ko, Lagi tangina, siya grabe, trending lagi si Doc. So, tsaka kasi, ang dami ko rin nakikitang comment na lahat daw ng sinasabi ni Doc, yun daw yung gusto nilang sabihin matagal na. Walang filter kasi. Walang filter Kaya eh. Ako pag pinapanood ko si Doc, ano to? Si Ronald. Doc Ronald. Doc Ronald. Ako nakita ko siya sa TikTok, Angriest Doc. Yan. Shout out, Angriest Doc. Angry Doc. ano to? Tropa yan. Na-entertain ako sa kanya eh. Yung giggle na alam. Hindi na sa kanya. Natatawa ako. Nakakatawang panoorin. Pero putya, pag ikaw yung nasa side nung tinitira niya, hindi mo gusto yung... Gugustuhin bro. Hindi mo gugustuhin yung tiray. Kaya pati nga ako kinokontent. tawa Tropa niya ako. Oo, Pinagtitripan no. Nakakatawa yun si Doc. Pero ang hindi alam ng mga tao sa social media, gago napakabait ni Doc sa personal pre. Yung nakikita niyo sa social media na mapangalas ka, makulit, ganyan. Sa personal, hindi. Mabait siya pare. Ang layo. As in, hindi mo talaga ma-judge yung tao sa internet persona lang eh. Hindi talaga eh. Hindi, iba. Pag ma-judge mo talaga siya pag nakasama mo na yung tao sa labas eh. Saka iba no, iba talaga. Maski ako pare, kahit gusto ko sabihin na maging totoo lang ako sa social media. Iba eh. Parang may karakter ka agad na pagka nakarap ka sa camera, no? Hindi mo talaga maiwasan. Ewan ko. Hindi. Malabo talaga yung sabihin mo na, ay, genuine siya sa camera. Genuine. Hindi eh. Iba eh. Pag may camera talaga, nag-iiba yung persona automatically. Kaya nga ng tao. nakakatakot yung masyadong mabait sa camera eh. Ooh, Gets? tama Parang, pre. minsan yun pa yung nakakapagpa-question sa akin eh. Putang ina. Diba parang ganun yung pinoportray niya sa camera. Kasi minsan yung mga masyadong mabait sa camera, para sa akin, yun yung gusto niyang ipaniwala sa tao. Actually. Yun yung gusto niyang ipaano sa tao na image i-project. Na hindi naman siya talaga yung pare. Kasi, yun ang madalas eh. Kaya nga madalas na nai-issue yung mga mababait. Madalas, di ba, sila may masamang katarantaduhan. Totoo, pre. Real talk. Ugali. Diba? Kapanahunan to, pandemic times, ang dami, kasi umusbong yung doon, di ba? Feminism pack. So, nung umusbong yun, naging trend siya. Ang dami ring lalaki ng mga pa-white knight ang sumali doon sa trend na yun. Papapapapap. Tapos biglang, may nabalita dyan. Hanapin nyo yung issue sa TikTok, okay? Buksan nyo yung TikTok nyo, i-search niyo turtleneck emo. Content creator yun, pare, na kung makikita mo para siyang si Gabo, yung Pinoy version nun, pure feminism talaga kampi siya. Lalaki siya, pre, Lagi siyang bashing sa men. Di ito na nga, lumabas na. Pedophile pala, pre. Merong dinidiskarte ang minor. Di ba? So, ginagamit nila yung pagiging male feminist na para makakuha ng atensyon ng babae. Hindi pagka nakakuha na sila, dinidiskartehan din nila, pre. Tapos di pa, kahit minor. Sila pa yung, kumbaga, yung may ginagawang kabulshitan Kabulastugan, talaga. yeah. Ito pa, may example ko pa yung isang politician ngayon. Sobrang bias sa babae talaga dun sa bawat video niya. Tangina. Sobrang bias talaga. As in, kada reklamo, kahit mali yung babae, minsan po, tangina, dun siya kumakampi minsan, tol. Tapos, ang ending, tangina, nag-i-escort, diba? Parang, what the fuck? Kaya naman pala. Hindi bro, ako matik itong mga karamihan talaga bro ng mga, hindi na tayo magdadrop name, but yung mga rich, mga mayaman talaga. Ewan ko, parang simp talaga, pre. No? May power ka naman. Nasa iyo yung
resources na gustong-gusto ng kababaihan, bakit parang mas pinili mo pang mas hindi gamitin yun in your advantage? Talagang nagpakasimple lang talaga. Ang daming Bakit ganun. sa tingin yung ganun? Mayayaman pero simp. Ano sila pre, sabi nga natin nag-agree tayo nito dati na yung pera is a tool para mas makilala ka ng gusto So, matagal na silang simp pare, it's just that sinuwerte sila sa pera, mas nag-level up ngayon yung pagiging simp nila. Amplify. Oo. Kasi tayo nga pag nag-uusap tayo, pag dumami pera mo pare, nating lalaki, tayo nag-usap tayo nun, anong gusto mong maging? Ang lumabas sa mga bibig natin, gusto nating makatulong. Diba? Ako gusto ko mag-charity sa sports, sa mga aso. So parang na-amplify yung gusto ko talaga ng masculinity, pare. Sila bro, simp sila by default, nagkapera, times 2, simp. Para sa akin, ikaw bro, sa tingin mo? Nag-skip na sila. Alam nila kasi na yung pera, may skip nila yung process Actually, marami na ako narinig na ganito Marami na ako na-encounter na marami kasi talaga silang pera. Laging sinasabi, pera lang yan. Laging ganun So, nasanay na sila ng ganun. Iniskip na nila yung process. Ayaw na nilang dumiskarte. Kasi, di ba, pag dumiskarte pa sila, it will take time, ganun. So, dahil yung pera, nabubunot na lang nila ng ganun Kaya, Simp ba para sa'yo pag, nagbabayad ng babae? Mayaman na, bolin to. Now, merong siya pare, merong, hindi siya black and white para sa akin na automatically simp siya. Oo. Kasi pwede kasing, alam mo kasi, ito sabihin na natin sa kanila yung totoo, no? Pagka nagbayad ka ng malaki ng pera sa babae, alam mo na merong yun, NDA, may kasama ng rule Ano doon. yung NDA? Non-disclosure agreement na, wala, tahimik ka lang. Di ba? Kaya kahit itong binili ko, yung price na malaki na yun, may kasama yun, hindi lang basta binigay sa'yo. Meron yung security na kasama So madalas kaya sila nagbibigay ng gano'n, naintindihan ko naman yung game na yun kasi nga, itong mga babae na to, understood na, tiko mang bibig mo. Ito na yung pera, tiko mang bibig mo. Wala ka sasabihin na kahit pasikat din. May pakiramdam din na gano'n Ako, may gano'n akong pakiramdam sa babae na gusto kong pakita na ito yung kakayanan ko sa pera. Kaya, Parang nagpipikaking. Parang nagpe-flex ka ng peacock. Oo, exactly. Ganun. Ngayon, di ba, ang tanong mo kung simp, kasi kung madali mo namang kinita, may ugali talaga tayo na gusto natin maramdaman na yung pera, ganun lang galante. Na i-splurge mo lang So sa akin, simp yun. Kung yung perang yun, pinaghirapan mong kitain, tapos kuubusin mo ng ganun lang. Yun. Simp yun. Simp yun. Nagkakanda utang-utang ka. Oo, di ba? Parang, ina mo. Bakit? Lahat Ino mo! Bakit lahat ng hirap na yun, ginawa mo yung lahat ng hirap na yun para lang sa babae, di ba? Tsaka, naka-experience na rin tayo na makakuha ng babae na hindi mo naman kailangan gumastos ng sobrang laki. Totoo. Di ba? Sarap, di ba? Oo, kaya... Kasi, hindi siya nakakasira ng finances, di ba? Tsaka kumbaga dahil organic yung process. Uy, organic. May uso yan ngayon na organic, Organic connection ba tawag ng mga Hindi. above ngayon? Organic, parang meat, parang gano'n. Oo, parang ganun, nakalimutan. Pero yun nga, dahil natural yung process, ganun ang buhay Parang in a way, healthy siya sa'yo, di ba? Yung conversations yun ng babae, kung minsan sasablay ka ng bitaw sa kanya, yung mga ganun. Yun yung, tingin ko, sinasadya ng Diyos na mangyari yung ganung process. Gusto niya talaga mangyari yung ganun. Yung mga ganung klase ng encounter mo sa babae. Kaya nga, pag marami kang pera, tapos shortcut mo ng ganun, nasisira niyo na talaga yung mentality mo sa maraming paraan na dahil pinapabilis mo na lang Parang hindi ka na nagiging tao dahil lahat na lang inaano mo na lang sa pera. Tsaka yung kanina rin, yung to prove my point nga rin na kasi diba, yun nga yung isa kong sinabi na pagka nagbayad ka ng malaki sa babae, katulad nung nangyari doon sa issue nga na yun, na din rap name siya. Gago, Ako diba? understood ko, kaya nga kita binayaran ng malaki para
tikom ang bibig mo, kasama to sa binayaran natin. Gago nga. Nagbayad ako ng malaki para sureball ako na mag-enjoy ka, mag-enjoy ako, no commitment, magagawa natin yung dapat na safe ang pangalan natin pareho. Pero itong babae na to, dapat nga, I'm sure yari siya dyan, pre. Yung babae na yun. Mayayari yun. Kasi nga, binigyan ka nga ng malaki, understood na dapat tikom ang bibig mo, pero drop name siya ng ganun. I think hindi. Ano Hindi sa siya- tingin mo? May escape siya. Oo, may escape. Yun din ang tingin ko. Kasi- Hindi siya pwedeng paslangin o saktan. Pero hindi na siya i-avail sa susunod. Oo, Yun. definitely. Pero, siya pa rin ang panalo. Oo, pwede. Why do you think, Pero bakit? Di ko gets bakit. ba't niya ginawa yun? Hindi, bakit siya ang panalo? Mas na-market niya sarili niya eh. Pokpok siya eh. Mas maraming mag-a-avail sa kanya ngayon. Nakita siya ng marami. Oh, well, pre, para sa akin, di ako agree dun, bro. Di ako agree dun. Kasi, ang market niya yung mayayaman nga. Di ba? Mayayaman na gusto ng tahimik lang. Safe lang. Eh, kung kilala pala siyang nang drop name, ako matatakot na ako kung mayaman ako, pre. Marami naman drop name pala to. Maraming mga mayayaman tol na hindi sikat. Kahit i-drop name niya, walang may pake. Oh, well, totoo. Yeah. Meron pang mga billionaires na nobody at hindi rin nagbibigay ng tunay na pangalan. So, sa mundo ng PR world, pare, panalo pa rin yung babae. Panalo siya. Kasi nga, nakita siya ng sobrang daming tao. Yun lang naman ang goal ng PR na babaeng hayok sa pera, tol eh. Yun lang ang number one goal. Kailangan ma-market yung face card niya. Yung face niya, ma-market, malaman ng mayayaman, ng big businessman. That's it. Alam niyo ba ngayon, tol, sa mundo ng mga PR, yung mga babae, gutom na gutom maka-extra sa Viva Max. Shoutout Viva Max, napakalupit na itong Viva Max. Ang daming nagkakandara pa sa kanila, makasingit lang, kahit yung short clip lang. Kahit bumibili lang sa tindahan, gumanon ng buhok, tinatawag na nila yung sarili nila as Viva Max artist. For example, yung babaeng yun, di naman Viva Max artist yun eh. Pero kiniklaim niya. Nag-extra siya. Yes, pero hindi siya as one of artists. Kaya dininay siya ng Viva Max. Hindi po namin artist yan. Totoo naman eh. Sabi pa ng Viva Max, ang dami dito nagkiklaim na Viva Max artist sila kahit hindi naman. Para lang magtaas yung value nila ng 100K. Alam niyo ba yun, bro? Na once na may tataka sa sarili mong, I am Viva Max artist, female, pang. Pumasok ka sa mundo ng PR, 6-digit karamihan. Sus, 6-digit ka siguro kung pasok sila doon sa pinag-uusapan natin ng mga simp ng mga rich kid. Kasi kung ako tatanungin, hindi, di ba? Bakit? Hindi May ano nga eh, ewan ko yung kapatid ata, ewan ko, nagsalita rin kasi itong kapatid nung isa bro na din-rap name doon eh. Nag-guilty tuloy. Nag-guilty. Sabi niya, agree naman ako sa kanya, sabi niya, I don't think na deserve niya yung 250. Maski nga 5K, hindi ako magbibigay dyan eh. Sabi niya gano'n. Well, I agree din. Di ba? Kasi, yun yung yung isang show yun, di ba? Yung siya yung nanggaganon, yung papalagay, gaganon. Kaya agree din ako sa kanya kasi kahit naman isipin ng babae nga, sabi na pag-uusapan nga natin to, kahit anong standards ang ilabas niya dyan, kung hindi naman niya deserve yun at walang lalaking naniniwala dun, wala rin yun. But yun nga, sabi nga natin, may mga simp nga na na titignan nyo na, okay to. Okay na babae to, avail ko nga. Ganun. Basta ako naniniwala ako mas pumapaldo yun ngayon. Mas mga paldo siya Sa ngayon. mundo ng PR. Mas marami nagkukuha dun ngayon. Hindi, Maraming simp eh. So, yun na nga. Yun eh. Nagkataon lang kasi na ikaw at ako, hindi kasi natin, hindi natin mundo yung ganyang klase ng Kaya, Totoo. di ba, kaya, hindi tayo yung target. hindi. Hindi talaga. And may mga mamaw kasi na yung ganong amount is parang nagbigay lang sila ng parking boy na 10 Yeah, pesos. I believe so. Yeah, totoo. Kaya Totoo yun. tayo, syempre, it's a big amount for us. So we think na tangina mo, hindi ka naman worth it sa ganyan eh. Pero sa kanila kasi yung ganong amount, parang, sige, punasan mo tong windshield ko, 20 pesos. Alam mo yun? So, iba-iba yun ang perception eh. So, we think na, tangina mo, kan laking pera nun. Pero sa kanila, Wala lang. hindi naman kasi ito malaking pera eh. Nakakatawa lang na pagtripan tong mga babaeng to kasing barya nga lang sa amin. Barya lang. Do this, do that, o take this money. So, ako 50-50 nga ako dun sa usapin na simp ba pag nagaganyan ng babae. O sobrang busy lang, hindi na nila gusto mang-court ng babae. Kaya agree ako dun sa sinabi ni 8 Asset na simp siya kapag nagkakanda utang-utang ka o
isang linggo mong tinrabaho, susunugin mo lang ng gano'n, wala ka ng growth. Mm. 'Di ba? Sim siya nun. Pero kung tulad sa mga big baller, Oo. hindi ko ma-consider na simp eh. Kasi siyempre, sobrang busy lang nun. Antitrip na lang sa buhay yung mga yun. Bigla pala akong naisip kung paano ko i-qualify na simp yung ano. May naisip ako na pwedeng ilagay dun eh. Kung halimbawa lang, kung politiko kang big time na korap, kinurap mo yung bayan mo para pambayad dun sa babae. Simp ka nun. Kumaga, nakita mo yung pinagpalit mo. Di ba? Kinurap mo yung... Kasi kung ako na rin lang mangkokorap, ilalagay ko na sa maganda para medyo i-balance ko yung ginawa kong kasamaan, di ba? Pero yung nag-corrupt ka, nakikita mo na marami naghihirap, si pang iiyat mo lang ng gano'n. O, siguro, ikaw qualify ko na simp yun kasi, di ba? Para sa akin, ano yun hindi kasipan yun bro. Parang beyond yun Ayun Kasamaan na yun eh. Oo. Beyond yun. Diablo. Yung kumbaga, dahil nga lalo ngayon, flood control, ang daming namamatay sa baha. Tapos, mga sugar baby lang pala yung tumatanggap ng pera. Putang nakaka-bad trip yun Eh di ba sabi nga nila para mabilis kang yumaman, kunin mo yung libog ng lalaki. Yan, napag-uusapan natin yan. Agree tayo dyan, pre. Magnegosyo ka ng pipitik ng libog ng lalaki. Ano-ano ba yung mga negosyo na yun? Ayan na nga, yung entertainment industries, Oo. yung clubs. Clubs. Ah, OnlyFans. hindi naman lahat, ano? Massage. Hmm. Okay? Medyo controversial to, pero hindi lahat. Alright? Pero alam nyo naman, ang mga pinaka-parokyano ng massage is mostly men. Yeah, totoo naman. Considered ba siyang pasok sa usaping last? It depends. But, might. Diba? Pwede siyang pumasok doon sa Pwede. last talaga kasi, I mean, kung ano naman kumbaga, sabi nga natin, may libre. Pero yun nga, personal touch nga yun. I mean, Haplos-haplos ka eh. Diba? haplos ka. Na hindi mo naman nakukuha minsan sa... doon papasok yung usapin na kailangan siya nung iba dahil nga yung iba na asawa pinagdadamot sa kanila yung ganung klase ng pagmamahal. Kaya nga. Kasi pwede namang pwede ko namang sabihin na massage mo B tas ganito ganyan. Mangyayari naman. So hindi ko na kailangan pumunta doon. Pero yung iba, sabihin nila doon sa asawa na, B, bumili ako ng oil dito, mag-massagean tayo pang pa-spice lang ng relationship. Massage mo, massage kita, tapos bahala na anong mangyari sa atin, tapos inom pa tayo, di ba masarap? Ay, pagod ako! Ay, hindi, ayoko. Hindi Kapos may 5 piso lang hinihingi ko. 5 milyon lang hinihingi ka. Di ba? Sige, di, massage na ako, gagawa pala Di ba? Kawawa rin tol yung mga lalaki nagtitiis sa... kasi maraming mga lalaki na may asawa na ganun eh. Parang bembang naman tayo. Babasagin sila ng babae na ayoko, pagod ako ngayon. Yung iba naman, may kilala ako, ini-scheduled sila. Tuwing Merkulis lang siya nakakabembang. Di ba? Tapos mamaya, in-schedule nga nung babae. Malamang yung babae nag-schedule niyan. Tapos, Yung babae. by the time na schedule na nga, biglang, dahil nga moody sila, unpredictable yung moods nila, yung in-schedule niya, siya rin ang magbe-break nun. Nangyayari yan. Huwag na muna ngayon. Oo. Bawi ka na next. May ganun. Totoo yan. Tangina, ikaw nag-schedule na ito Kaya nga sabi ko, hindi ako agree sa ganun. Ini-schedulean ka. From the time na ikaw ang in-schedulean, wala ka ng power dun. Wala na, pre. Siya na yung may power anytime. Pwede niyong baguhin. Oo. Kasi, yun nga sabi nga natin na dapat, kung ang relationship, kompromiso yan, di ba? Anong kailangan ng babae? Sige, compromise. Anong kailangan ko? Compromise. Pag ako yung libog, dapat, ibigay mo. Pag ikaw naman ng libog, sige, okay. Di ba? Tama. Kaya parang mali Mali talaga, tangina, parang ano yun, no? Parang kang na-trap nun pag kasal na kayo, tapos ganun na yung lagay ng ano nyo, ginaganon ka na, inistang, Kahit nga live-in lang tol, may anak halimbawa. Maraming cases, ganun ang ginagawa sa mga lalaki ngayon. Kaya nga, tuwan-tuwa sila, nandito tayo, marami dyan mga mag-agree sa comment section. Comment kayo kung isa ba kayo sa ganun, walang nakakaya dyan. Okay? Pinagdadamutan, butya. Na-realize daw nila yung value nila simula nung bumoses na tayo, na hindi sila papayag ng ganun-ganun lang, diba? Kasi isa pa yan lalo na yan, ipinopromote din ng feminism yan sa mga babaeng tanga na pagdamutan nyo yan, kailangan hindi nyo basta-basta binibigay yan.
Oo, agree ako. Di mo talaga dapat binibigay yun basta-basta sa hindi mo ka-relationship. Di ba? Tangin, hindi nagbi-make sense tong mga to eh. Biruin mo, asawa mo na dapat nasa ano nga yan eh, nasa Bible yan, nasa dynamics yan ng kasal eh. Ang mag-sex Actually. kayo isa't isa tapos ipagdadamot mo. Actually, nakasulat ngayon doon na kailangan niya rin i-satisfy. Oo, isa't isa. Now, I understand. Kunyari, babae, magko-comment dyan. Eh, hindi naman ginagampanan ng asawa ko yung, ano niya, yung role niya. Ako pa rin nagpo-provide. Okay. Ano We sabi agree. mo doon? Ay, sa akin, oo, pre. Agree tayo dyan na, di ba nga, may nagbe-message sa ating ganyan eh, na, boss nyo, mga pare, kasi ganito, pinagdadamot sa akin. Kasi, siya, siya yung provider. Ay, malamang sa malamang. So we agree. We agree on that na parang Stupid! na may ikaw na nga yung nagpo-provide tapos katawan mo pa gagamitin. Okay, good. We understand that. But ang pinag-uusapan namin dito is pareho naman kayo nagwo-work, pareho naman kayong sa relationship ninyo, pero sabihin mo equal kayo ng obligation, pero pagdating sa sex pinagdadamot mo, ano yun? Anong hindi relationship yun? Kumbaga para lang kayong tanga dyan. And besides, parehas naman kayo nasasarapan, no? John DeMarco! Di ba? Arte-arte ka dyan! Kaya nga ako sa akin, yung mga, yung pinaglalaban yung mga feminism, ganyan. Talagang ako nababanuan ako sa kanila. Uy. Kasi nga, hindi nga tumutumbok eh. Di ba, kukuha sila ng mga tamang ideology, tas i-apply sa maling application. So, wala talaga sa hulog. Ano ibig mo sabihin? May sinasabi siya kanina, doon ko naisip eh. Nakalimutan ko yung ang tagal mo kasi magsalita. Yung pinagdadamot yung sex. Oo, hindi yung meron siyang tamang ideology, pero yung application na sa asawa, sa sinabi mo kanina, nakalimutan ko eh. Hinihintay. Teka, nakalimutan ko rin eh. Hinihintay Kasi pagka gumanon ka para mabigay ko sa'yo kasi naubusan din ako eh. Oo, Ano yun? sige. Hindi yung pagdadamot, yung ano ba yung sinabi ko noon? Hindi, ito na lang. May naalala na akong isa. Matanda na kasi sila, guys. Alam niyo yun, guys? Memo plus gold. Lamang ang may good memories. Hindi, ito na, naalala ko na. May naisip na akong example. Halimbawa, yung paggamit ng babae na emotional sila. Alam ko yun na emotional sila. Naiintindihan ko yun. So, pag sa experience ko sa argumento, kumbaga kasi kakagising lang sa umaga nun eh. Walang maling nangyari. Walang emotions na triggered. So, kumbaga, walang problema. Nag-uusap lang kayo ng maayos. Tapos ang nangyari nga sa akin nun, logical yung usapan. So, kinokontra niya na ako. Ops, puro logic yan. So, sa akin, ang pinupunto niya, i-consider mo yung emotions ko. Ano i-consider emotions? Kakagising lang natin. Wala naman tayong problema. Di ba? Gets nyo? Yun yung sinasabi kong bano na application ng mga nakikita nila sa pagkakascroll nila, may nakikita sila mga women empowerment. Uy, oo nga, ganun nga yun. I-apply sa'yo. Mali naman, wala sa hulog. Wala kang emotional intelligence. Oo, sa puta, emotional intelligence? Wala naman tayong problema. Ang dami talagang kabulukan na in-install sa kanila ng feminism. Yung isa pa yung a girl should have a whole face, ganyan. Or ito yung bago. Lalanan organic, ano yun? Basta organic meetup nga do or organic, inaano nila ngayon na Organic encounter. Yun, exactly. Pinopromote ngayon nila, gusto ko makakita ng organic, ano ulit? Encounter. Organic encounter. So, Organic encounter. Ba't nilalawso dito? organic yun. Organic na. Literal pre, organic. Kuya, lalabas yung titi niya. Ang inang organic yan. Yun ang organic, literal pre. Orgasm din. Oo nga. Gagong Puta. po. So, yun nga. Lagay natin yung example. Gusto daw nila organic encounter. Tapos, makikita mo yung standards sila. Hindi organic, pre. Gusto nila 6 foot. Maganda income. Kung ano-ano pa. Hindi organic yun. Kasi meron ka ng conditions. Di ba? Ang gulo. Isa yun eh.
Kumbaga, ang dami nga nilang mindset na ginaganito, ganito, ganyan. But yung application laging sablay. Laging hindi nagtutugma sa sinasabi. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga gumagawa ng ganong ideology based from their emotion, not Oo. logically. Kaya Not by experience din. Not to the experience din. Kaya tayo, kapag hinimay na natin by rational, it doesn't make any sense. Kasi, kaya nga sabi, wag kang mag-create ng decision based on your emotion eh. Kasi nga bullshit yun. Bullshit talaga. Hindi balance. Pag galit ka, wag kang mag-decide. Pag malungkot ka, wag kang magbigay ng promise o decision, di ba? Kahit pag masaya ka. Anything about emotion, wag kang mag-decide agad. Totoo. Kasi nga, pag bumalik na yung rational mo, bullshit pala. So, yung mga ideology ng mga babae in feminism, mostly talaga bullshit. Kasi based lang sa nasaktan sila eh. Based lang sa na-take advantage sila. Isa pa sa mga kabulukan na pinopromote nila. Pero yung mo, feminism sila, all about women ha. Pero kadalasan, puro target sa lalaki yung gusto nilang ipaano. Di ba ang gulo? Kayo yung ang dami yung problema pero sa lalaki lagi target nyo. Isa pa yung sasabihin nila sa mga lalaki na men should be emotionally capable. Basta ganun, laging, dapat daw magpaka-emotional tayo. Now, tignan mo na naman. Iba na naman yung sasabihin nila sa reality. Akala nila, pag ang lalaking emotional, iiyak lang katulad nila. Ang lalaking emotional, delikado sa inyo. Alam niyo, nakikita ninyo ng Google Pin ng asawa, yun ang isang klase ng emotional na lalaki. Tingin ko mainit ka talaga sa ng Google Pin ng asawa. Oo, pre. Tsaka hindi lang yun. Yung mga road rage na nakikita ninyo. Ma'am Jun! Ma'am Jun! Emotional na lalaki yun. Okay? Kasi iba nga ang pag-express ng emotions ng lalaki. We have testosterone nga eh. Di ba? Ang testosterone namin, ano yan, for being aggressive yan, used for aggressiveness yan. Lagdagan mo ng emotions yun, hindi lang yun iiyak sa tabi. Huwag wawala yun, manununtok yun, maghahanap ng awa yun. Kaya hindi nga okay na pinopromote ninyo sa mga lalaki na men should be in touch with their emotions para daw hindi tayo nagiging toxic masculinity. Tapos, tapos ang ibibigay nilang video, toxic masculinity, ibibigay nila yung road rage. Ang inatanga. Yun na nga yung toxic masculinity na pinapakita niyo. Yun nga yung emotions na sinasabi ninyo na i-show ng lalaki. Yun. But akala nila ang emotions lang, pre, is iyak lang. Sadness, yun ang emotions. Galit, saya, nakakalimutan nila. Oh. Di ba? Tanga eh. Mali eh. Mali yung mga pinopromote. Parang tanga. Ito pa, meron pa akong isang conversation na ganito. Ayan. Sabi ko, naiintindihan ko naman na kaya rin nag-grow tong feminism na to, kaya kumalat ng ganyan. Naiintindihan ko na dahil sa mundo natin ngayon, ang pinakamagaling naman talaga lalaki. So yung Misogynist. yun talaga eh, putek. Tapos sige, ito Women invented Wi-Fi. Don DeMarco. Yun ang lagi nila sasabihin. Who invented Wi-Fi? Who? Women. Without women, you don't have internet right now. Mali naman, yun, isa pa yun. Mali pagkakaintindi nila nun. Nag-patent lang yung babae ng Wi-Fi niya, pero yung naggumawa nun, nag-imbento talaga yung gumawa ng technology, 5 lalaki. Siya lang yung para bang, kumbaga sa thesis, nag-patent lang siya ng idea, Wi-Fi, ganyan. Pero yung lalaki gumawa, yung nag-technology, nag-build up, lalaki. Tsaka hindi pa rin putang ina, yun lang. Okay. A million invention of men versus who created Wi-Fi. Diba? Yun ang point ko. Oo, tangin ang kagaguhan. Hindi, ito nga. So, pinakamagaling talaga kung makikita man natin kung sino ang pinakamagaling dito sa mundo, sigurado ako lalaki yung makikita natin. Tapos ito, take accountability din. Ang pinakamasamang tao sa mundo na pag makikita nyo kung sino siya, lalaki rin. Naniniwala ako. Oo. Lalaki ako. Kasi tangina, hindi naman kakayanin kunin ng posisyon ng babae yung pinakamataas ka sa mundo tapos villain ka. Hindi naman kaya ng babae yun eh. So, ngayon, sabi ko, naiintindihan ko kaya nagkaroon kayo ng hatred towards men kasi dahil yung model na nakikita nyo, masama. Ngayon, kayo mga babae kayo, ano solusyon nyo? Palambutin kaming mga lalaki? Tapos kayo ang haharap dun sa masamang lalaki na kumbaga big boss na masama,
ano, kayo mga babae ang haharap, kaya dapat maging strong and independent kayo. Tanga, hindi. Lalo nyo suportahan at palakasin yung mga Good men. good men. Kasi Yan go, kami ang solusyon dyan. Kami ang tatalo dyan. Yes, Ngayon, ang exactly. paraan nyo, puta, dahil nakita nyo masama yung men, kayo na yung, bida, kayo na yung mag-Wonder Woman. Labo. Gago, hindi nyo kaya yun. Tanga. Oh. Who invented Wi-Fi? Not me. So, tingnan mo, lagi nilang yun yan dahil nga daw sa war, mga lalaki daw yung ano. Bulag talaga sa statistics to mga to. Kung titignan mo pare yung sinasabi nila, kasi di ba galit sila sa patriarchy? Tignan nyo yung mga matriarchy. Tignan nyo yung mga times na kung saan queen ang namuno. May statistics yun, hanapin nyo. Mas marami pa silang pinatay pre. Because Power tripping. power tripping sila bro, yung mga matriarchs, yung mga dati sa mga king and queen. Unting chismis, pinapapatay nila pre. Ayaw sa kanila, pinapapatay nila. Samantalang yung pagka mga king, sige, mo yan. Hindi, kailangan ba yan sa mission natin? Hindi eh. Pinapapatay. Ang dami nilang pinapapatay pre yung mga queens dati. So, hindi nila, ano yun, pag may babae mali ganito. Who invented Wi-Fi? Ngayon, sasabihin nila. Ang gulo, di ba? So, pare, anong comment nyo doon sa issue kanina? Kayo, tatanungin namin kayo, simp ba pag ang lalaki ay gumastos ng malaki sa babae? No? Interested kami sa sasabihin ninyo, pare. So, comment down below kung ano mga reaction ninyo. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. And this support podcast. We'll be right back. 3 p.m. gang. Merry Christmas, everybody! 3 p.m. gang, Rainbow gang.